Hello, mic test. Alright, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo po ay makapagsama-sama sa lugar na ito upang sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kamusta po ang bawat isa? Kakatapos lang po ng tag-ulan po, no? Medyo sumisikat na yung araw, pero ba't para tayong naulan na? So, pwede po ba nating batiin ng good morning ang ating mga katabi? Ayan, para medyo mabuhayan po tayo, no? So, sige po, bago po tayo manalangin ngayong umaga, magkaroon tayo ng simpleng activity lang po. Pwede po bang lahat tayo pikit natin yung ating mga mata? Huwag po kayo mag-alala, hindi pa po magra-rapture. wala pong magmumulat ha. So, habang nakapikit po ang inyong mga mata, at ang iba nakikita ko nakamulat pa, so pikit lang po. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan, wala pong mumulat ang mata. Tayo lang po tayong lahat. Alright. So ngayon, habang kayo po ay nakatayo, pwede po na tayong pumunta sa ating mga bahay. Ayan, so joke lang po. Sige, maaari na po tayo magsiupo. So, simple lang po yung nais kong ipunto ngayong umaga, no? Ano pong naramdaman nyo nung sinabi ko na pwede na tayong umuwi sa mga bahay natin habang nakapikit? Aside from yung iba sa atin ay natawa, no? Ba't ka naman natin gagawin niya yung umaga? Pero meron po ba sa ating nakaisip dito na paano ko yun magagawa? Kaya ko ba yung gawin na walang liwanag akong nakikita? So, ngayong umaga, dito natin makikita yung halaga ng liwanag. Kapag walang liwanag sa atin pong buhay, we are lost. Magiging matatakotin tayo, mapupuno tayo ng takot. We are in danger and we have no sense of direction sa atin pong mga buhay. And sadly, marami mga pagkakataon, even tayo na mga nagpo-profess that we are Christians and followers of the Lord Jesus Christ, nakikita natin ang ating mga buhay na nasa kadiliman pa rin tayo. Tama po? So if you don't have the light of Jesus sa atin pong mga buhay, talagang mauuwi at mauuwi po tayo sa pagkakasala. So, kung isa po tayo doon, pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon na ito ngayong umaga. Tingnan natin ano yung significance ng claim ni Jesus Christ as the light. Tingnan natin ano yung gusto niyang klase ng pagtugon kapag ito ay ating nalaman at naunawaan. So, hayaan niyo pong basahin ko po muli yung teksto na ating pag-aaralan this morning. Or can we read it alternately? Sige po, John 8:12 to 20. Let me begin. Kaya po ba, Kuya Seth, before we pray? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came, and whither I go, but ye cannot tell whence I come, and whither I go. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Verse 20, altogether, these words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Tayo po ay manalangin. O Ama, sa umaga pong ito, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa isa na naman pong pagkakataon na makakapag-aral kami ng sama-sama ng iyong buhay na salita. Lord, we ask that the Holy Spirit will work upon our midst sapagkat wala po kaming kakayanan sa aming mga sarili na maunawaan ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod at tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan. Sa po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong umaga ay tingnan po muna natin yung background
yung surrounding background ng ating pong text na pag-aaralan. At makikita po natin, kung babalik tayo sa chapter 7, nagsimula po ang ating ang story dito nung mga panahon na si Jesus ay pumunta po sa Jerusalem sapagkat sila po at that time ay nagsiselebrate ng Feast of the Tabernacle. But at that time, sinabi po sa chapter 7 na pumunta po si Jesus ng patago sapagkat noong mga panahon na yun, pinagtatangkaan na po siya na patayin ng mga religious leaders. So maraming mga kumalat na speculations at that time kung sino ba talaga si Jesus Christ. May mga nagsasabi na siya ay isang mabuting tao, ngunit may mga nag-aakusa rin naman kay Jesus na siya daw po ay nangloloko ng maraming mga tao sapagkat yung katuruan na kanyang ipinakikilala sa kanila talagang mabigat tanggapin ng karamihan. At sa kalagitnaan po ng festival, si Jesus po ay nagsimula na magturo sa templo at nagsimulang mamangha yung mga tao sa authority na meron siya, sa wisdom na meron ng atin pong Panginoong Jesus, bagaman siya ay hindi nag-undergo ng formal training, kagaya po na meron sila noong mga panahon na iyon. He explains that his teachings comes from God and not from himself. At kanyang challenge yung pong pananaw ng mga religious leaders patungkol sa law ni Moses, particularly dun po sa issue ng Sabbath at saka ng circumcision. And then, si Jesus po ay kinumpronta din yung desire ng mga taong ito na siya ay patayin at kinall out niya yung kanila pong hypocrisy. Some people wonder if he could truly be the Messiah. Siya kaya talaga yung Messiah as he claimed himself to be, pero yung iba ay kino-question yung kanya pong origin. Saan ba nagmula ang Kristo na ito, ang nagki-claim na ito na siya ang Kristo. Sapagkat naniniwala sila na ang Messiah ay manggagaling daw po sa Bethlehem at hindi sa Galilee, sapagkat hindi po nila alam yung pinakang background ng atin pong Panginoong Jesus. So, sa madaling sabi, yung mga religious leaders, nagpadala sila ng mga guards para arestuin po si Jesus. Yun nga lang po, kahit itong mga guard na ipinadala nila, bumalik lamang sila na hindi kasama ang atin pong Panginoong Jesus. At alam niyo po, yung binitawan nilang salita, sabi nila doon sa mga nag-utos sa kanila na religious leaders, no one ever spoke the way this man does. Talagang kahit sila, yung mga sundalo po, na-amaze sila sa anong klaseng pagkatao sa mga tinuturo ng atin pong Panginoong Jesus. So tinawanan sila ng mga religious leaders. Parang sinabi nila na kami nga na mga educated, kami nga na mga tagapamuno ay hindi kami nadaya ng Kristo na yan. Sabi niya ganyan, bakit kayo ay nagpapadaya sa Kanya? So sa bandang dulo po ng story, nag-stand up si Nicodemus at sinabi niya na hindi tayo basta-basta nagdadakip ng mga tao na hindi nag-undergo ng proper trial. So, doon po medyo humupa yung kanilang usapin. And then pumasok po itong chapter 8 kung saan nabibilang yung ating text this morning. And verses 1 to 11 is believed to be an insertion or a later addition po sa manuscript po ni John. For one, because it interrupts the continuation of the story patungkol po dun sa Feast of the Tabernacle kung saan umattend ang atin pong Panginoong Jesus at siya po ay nagturo. Parang kung papansin natin yung takbo ng story sa chapter 7, tapos biglang pumasok yung story nitong woman caught in adultery, tapos continuation na naman nung tungkol po dun sa story sa templo. And then pangalawa, most of the older manuscripts sa aklat po ng John ay wala po yung account na iyon. Kaya sa mga Bibles natin, makakita po tayo dyan ng mga notation na it is believed that it is a later addition po sa manuscript ni John. But still, ganun pa man po, this story of a woman taken in adultery does not contradict anything biblically. And this is a good source of teachings about kung sino po ang atin pong Panginoong Hesukristo. So pagdating ngayon dito po sa verse 12, meron po uling bold claim si Jesus patungkol sa kanyang sarili. Isang mabigat na claim, isang mabigat na pagpapatotoo. In chapter 7, ano po yung claim ni Jesus kung sino daw po siya sa verse 38? Sabi niya siya yung living water. In other words, lahat ng mga mananampalataya sa kanya
Actually, ang tinutukoy niya doon ay yung banal na spirito, no? Ang lahat ng mga taong mananampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng banal na spirito. Mag-i-indwell ang banal na spirito sa kanilang mga buhay. Now, pagdating sa chapter 12, verse 8, ito na po yung claim ni Jesus Christ. Sabi niya, I am the light. So that's point number 1. Tingnan po natin yung claim. So makikita po natin yan dito sa verse 12. Ano po ba yung significance nitong claim na ito ni Jesus? Ba't natin kailangan itong pag-aralan at ma-appreciate? Especially sa pandinig ng mga Jew. Ano yung dating sa kanila nung sinabi ni Jesus that I am the light? Ano ba yung tinutukoy dito ni Jesus? Bakit yung mga tao, yung iba, harsh yung kanilang pagtugon, yung iba naman ay doubtful, parang hindi sila sigurado na, yung ba talaga? Ikaw ba talaga yan? Parang ganyan. So in order for us to appreciate more, patungkol po dito sa claim ni Jesus Christ as the light, tignan pa natin yung mga background na nandito po sa text. Una, kailan po ba ni Jesus at saan po ba sinabi daw ni Jesus ang mga kataga na ito? So nung sinabi po ito ni Jesus, kagaya po sa aking introduction, it was the time of the Feast of the Tabernacles, na mababasa natin sa chapter 7 pa lang, verse 2, and then verse 10. Ayan po yung mga references kung saan umattend si Jesus secretly. So panahon to ng kasiyahan, maraming mga tao, meron silang sineselebrate. Ano po ba yung Feast of the Tabernacles? It is also called Sukkot. Ayan, it is one of the 3 major pilgrimage festivals in the Jewish calendar. Kasama po dyan sa mga sineselebrate nila is yung Passover Feast, kung saan inaalala nila yung pagkakalaya nila mula sa pagkakaalipin sa mga Egyptians. And then also, yung pong Pentecost, yung ika-50 day matapos po yung Passover, kung saan ay sineselebrate din po nila yung katapusan naman ng grain harvest po nila. So masaya po ito at ginagawa nila ito sa loob ng isang linggo. At sa mga panahon na yon ay inaalala nila yung pag-iingat ng Panginoong Diyos. Inaalala nila yung provision ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanilang mga pangailangan during the 40 years. Imagine 40 years of wandering in the wilderness. So ngayong umaga magkaalaman na po. Meron po ba ditong 40 years old? Ayan, meron po ba? Ayan, taas na po yung kamay. So ganun katagal yung pinag-uusapan natin dito na pagpapakita ng Panginoon ng kanyang pag-iingat at pagkakaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan. So Sukkot or yung Feast of the Tabernacles recalls how the Israelites live in temporary shelters in the wilderness at kung papaanong faithfully pinagkaloob ng Panginoon ang lahat ng kanilang pangailangan. Ito po yung sabi sa Leviticus 23, 42-43. You shall live in booths for 7 days, so your descendants will know that I had the Israelites live in booths when I brought them out of Egypt. So, ngayon, kapag nagse-celebrate po sila ng feast na ito, meron din po silang isa pang napakahalagang senaryo na naaalala at nire-recall. Nung sila po ay naglalakbay sa wilderness for 40 years. At ano po yon? Walang iba, kundi kung papaanong ginabayan po sila ng Panginoon sa kanila pong landasin sa pamamagitan ng pagpapadala ng pillar of clouds tuwing umaga, tuwing araw, at pagpapadala ng pillar of fire by night. So if you want the reference, it's found in Exodus chapter 13, verses 21-22. Let me read. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Tapos sabi sa verse 22, neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. So imagine yung scenario sa atin, no? Ayan, may mga, hindi pillar mga spotlight yung meron tayo, no? Pero imagine yung scenario ng mga panahon na yon. Hindi daw sila iniwan kahit kailan nung pillar of cloud and pillar of fire. Grabe yung faithful presence and provision ng Panginoon before His people at that time. Kung kaya po,
part ng kanilang celebration sa week-long Feast of the Tabernacles na ito ay yung tinatawag nilang light ceremony. Ang tawag din po dito ay lighting of the lamps or the illumination of the temple. Talagang nagliliwanag po yung templo noong mga panahon na yon. This light ceremony was a dramatic, joy-filled nighttime ritual that took place in the temple nung pong second temple period in Jerusalem. Ang pinag-uusapan nating panahon po dito ay about 516 BC hanggang dun sa destruction ng second temple period in 70 AD. So yan po yung span ng time. At ano po ba yung kanilang ginagawa nung mga panahon na yon? During the nights of Sukkot, yung pong court ng mga women, di ba yung templo po, meron po yung pinakang labas na court pa, doon po yung allowed yung mga babae na pumasok. So hanggang doon lamang po sila. Malawak po yung lugar na yon at doon po sa lugar na yon ay naglalagay sila ng mga giant lampstand or yung massive golden menorahs. So yung mga menorah na yan ay meron pong 4 na golden bowls at yung mga young priests, dahil nga malaki yon, inaakyat po nila yon at nilalagyan nila yon ng mga oil. So, yun po yung magsisilbing source nung nung liwanag nun all throughout the night. So, yung ginagamit po nilang sindihan ay gawa daw po sa mga used priestly garments or worn out linen robes. Pwede po pala yung mga damit namin. Lagyan natin sa menorah. So, the light from these menorahs was so bright that according to the Mishnah, yung Mishnah po, yan yung compilation ng mga list ng Jewish traditions. There was not a courtyard in Jerusalem that was not lit up by them. So parang ang glorious po siguro napakaliwanag ng mga panahon na yon ng templo sapagkat ang dami nilang nilalagay dun sa courts of the women ng mga menorahs to symbolize yung light na pinadala ng Panginoon nung sila po ay naglalakbay. So yung celebration was accompanied by music, meron din pong singing, and meron din pong dancing. And then yung mga Levitical musicians ay nagpi-play sila ng mga harp, lyres, cymbals, and trumpets. Dami po nilang mga instruments. So sa atin ay ilan lamang yung ating instruments. Tapos yung mga rabbis po nila ay magsasayaw, hawak-hawak yung mga torches sa kanilang kamay at nagpupuri po sila sa atin pong Panginoon. So yung celebration na ito ay tumatagal all night, and each night of the feast, bawat gabi po tumatagal ito except doon po sa Sabat. So ngayon, nakita natin yung background na nag-aaganap po dito. Ano po ba yung significance nitong Jewish tradition na ito? Number 1, the light is a representation of God's presence and guidance. Yun po pala yun, Kaya every time na gagawin nila ito, ang goal ng tradition, ang goal ng celebration ay tulungan ang mga Hudyo na maalala nila at maituon nila yung kanilang isip. Talagang pag nilay-nilaya nila yung matapat na presensya at pagkakalinga ng atin pong Panginoon. That's the goal. Kung bakit kailangan nila itong gawin. Hindi naman po ito for celebration's sake kasi masaya lang. Okay, meron kang involvement, meron kang participation. Ang layo sa mga traditions na meron po tayo sa ating panahon. Tama po. Yung panahon natin ngayon, meron mga traditions na ginagawa, pero talamak ang commercialism. Kaya wala na yung pinakang essence ng mga celebration. Just like yung Christmas celebration, imbis na pag nilay-nilayan natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ano po ang madalas na tumatakbo at pumupuno sa isip natin pag December? Naku, anong riregalo ko sa inaanak ko? May pagkain na ba kami? May hamon ba? Di po ba? Parang ang layo na, masyado ng commercialize. Hindi kagaya ng mga panahon nila na talagang may direction yung celebration. Na ang lahat ng tao, maalala nila ang presensya ng ating Panginoon na sinisimbolo nung liwanag. Pangalawa, the light is also a representation of God's never-ending provision and protection. Yung nga po yung sabi ko kanina, all throughout the 40 years of their wandering in the wilderness. Sabi po ng Exodus 13:22, the pillar never left them. Never po silang pinabayaan ng Panginoon in providing this light, in providing direction along their way. And this is another beauty of this tradition, that they should always remember yung provision at yung protection ng Panginoon. So tayo po ba mga kapatid,
at the end of every day po ba, nagkakaroon po ba tayo ng parang recollection? Inaalala natin na, Lord, salamat ngayong araw, paggising ko pa lang may buhay ako, pag alis ko pa lang sa bahay, iningatan mo ko hanggang ako ay makauwi, especially kung ikaw ay nagdadrive, di po ba? So andun yung pag-iingat sa atin ng Panginoon at pagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. So maganda na lagi po natin yan talagang inaalala. So pangatlo, the temple's illumination represents spiritual enlightenment, divine revelation, and messianic hope na siya namang nagbo-boost nung kanilang joy as they recall the promise of God. So kaya pala gano'n na lang kaliwanag yung templo, no? Para maalala nila yung symbolism po nito. And then number 4, sa pananaw ng mga Hudyo, ang liwanag din po ay sumisimbolo sa restoration ng Jerusalem. And then, the nations coming to God's light according to Isaiah chapter 6, verses 1 to 3. So, ang masarap lang pong isipin, hindi lang sila basta nagse-celebrate ng for kasiyahan's sake. Meron po talagang direction pala na gustong i-remind sa mga tao na dapat nilang maalala. Na ang pangako ng Panginoong Diyos, isang araw, the Lord as their light will restore Jerusalem, and also yung mga surrounding nations, no, ay tatawagin ng Panginoon. At yun yung mga hentil. Pagliliwanagin din ng Panginoon ng kanyang liwanag sa buhay ng mga hentil at hindi lamang po sa mga Israelita. So beloved, given all these backgrounds na iipon na sa ating isipan yung mga nagaganap po dito, no, the celebration, the commemoration, na lahat ay tumutukoy saan? Sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-iingat niya, sa kanyang presensya, sa kanyang guidance, sa kanilang mga landasin, at sa kanyang mga pangako na isang araw ay ipapadala niya ang Messiah, ang Mesyas, na magbibigay ng liwanag sa sanlibutan. So lahat yun, no, nagpo-point lahat kay God. And then biglang, boom, sinabi ni Jesus, I am the light. So imagine yung mga tao, talagang tinutuon nila yung isip nila sa Diyos, biglang may isang magsasabi na, ako yun, ako ang liwanag. So yun sinabi niya sa verse 12. So most likely, sinabi niya po ito, no? The day after or during the illumination of the temple, talagang andyan na yung celebration, no? Biglang may magsasabi po ng ganon. Now, by claiming to be the light, anong ibig sabihin ni Jesus? Bakit niya to sinabi? Number 1, that He is the revealer. Okay? He is no ordinary light giver. He is not just an ordinary moral teacher na sinasabi ng mga tao, naniniwala kami, isang rabbi si Jesus, nagtuturo siya ng magandang asal, ng wisdom sa mga tao, okay? Or sa kanilang mga iba't ibang needs for wisdom and guidance. Hindi siya ordinaryong tagapagturo lang. Hindi siya kagaya lang ng isang nanay na kung saan ay, sino daw po yung mga nanay? Sila ang ilaw ng tahanan, di po ba, na nag-guide sa kanilang family. Jesus is more than that. Pansinin po natin, ang ginamit niyang salita dyan is the definite article, the. Meron siyang pinapatukuyan. Sabi niya, I am the light. So hindi po basta ginamit na I am a light, parang isang klase lang ng liwanag, hindi po ba? So nung sinabi ni Jesus that I am the light, sinasabi niya na siya yung revealer. Ano po bang purpose ng liwanag? Di po ba yung liwanag, ang silbi niya ay ipakita sa atin yung mga bagay-bagay na nasa paligid. So kung papaanong pinatotohanan ng liwanag, like for example, yung pillar of fire, yung presence ng Lord, yung provision ng Lord, yung protection ng Lord, nung mga panahong naglalakbay po sila, sinasabi ni Jesus, I am the revealer. At inire-reveal ko sa inyo kung sino ang Diyos Ama. So, ang ganda po ng claim dito ni Jesus Christ, no? At the same time, si Jesus din po yung magre-reveal ng totoo nating katatayuan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi at that point in time, no, iba yung iniisip nila sa kanilang mga sarili. They think that they can be saved sa pamagitan ng pagsunod sa law, that they are righteous enough, and karapat-dapat sila sa salvation ng Lord. Pero nung dumating si Jesus, no, pag tinignan natin yung mga susunod pang magiging discussion, ipapakita ng Lord kung sino yung mga taong nasa paligid niya. How sinful they are, how hypocrites, especially yung mga religious leaders at that time. So hindi lamang po siya yung revealer na magpapakilala kung sino yung Ama na kanilang sinasamba at
pinapatukuyan ng celebration. But also, He is the fulfillment of all the celebrations. He fulfills what the light ceremony is pointing to. Di ba, ang sarap po sa pakiramdam na pag nagdiriwang kayo, kasama mo yung pinagdiriwang ninyo, di po ba? So, depende na yun kung anong klaseng pagdiriwang po yung nasa isip nyo, no? At malungkot kapag bawa, nagsiselebrate ka ng birthday, tapos nasa ibang bansa yung sineselebrate mo, di po ba? Iba yung dating kapag kasama mo mismo yung pong sineselebrate. At ito yung sinasabi dito ni Jesus. He is the completion nung lahat ng mga representations na yon. Andito na ako. Ako ang liwanag. Ako yung fulfillment ng lahat ng ginagawa ninyo at inaalala ninyo. And thirdly, nung sinabi niyang I am the light, He means He is divine. So kagaya po nung pinag-aralan natin last time, Jesus as the bread of life, pinapakita nun yung pagiging divine po niya. Ito rin po yung sinisimbolo nung liwanag, nung claim ni Jesus as the light, that He is God Himself. So this is a very bold declaration ng kanyang deity, nung kanyang pagiging Diyos. Kasi po, pagbabalikan uli natin sa Old Testament, the light is also a description of God. Ano sabi ni David sa Psalm 27 verse 1? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? And by saying, I am the light, sinasabi ni Jesus, I am God. I am the Father. So pang-apat is illumination. That Jesus gives spiritual illumination, hindi lamang po yung physical light. Unless Jesus, through the Holy Spirit, enlightens us, we will never understand spiritual truths and teachings about Him. Kaya po, maganda maging practice po natin ito, no? Every time talaga we study the Word of God, wag lang tayong plunge deep. Diba yung team natin nung mga nakaraan, plunge deeper into the Word of God. We have to pray for the Lord's guidance and illumination. Kasi kahit anong basa po natin, kahit anong pag-aaral natin, hindi natin ito mauunawaan. Just like the religious leaders in their time. Exposed sila sa salita ng Panginoon. Karamihan sa kanila lumaki na bata pa lang, pinag-aaralan na yung law. Pero bakit nung time ni Christ, talagang di nila lubos maunawaan yung kabuuan ng mensahe ng law? Kasi nga wala yung guide ng banal na Espiritu. So only Jesus, through the Holy Spirit, can give us the understanding, can illumine our minds. Kaya pag dumarating sa time na hindi po natin maintindihan, wag po tayong panghihinaan ng loob. Tuloy lang, basa lang tayo ng basa, and pray. Read prayerfully, and ask the Lord to guide us para maunawaan natin yung mga katotohanan na sinasabi po dito ni Jesus. Sabi dyan sa chapter 8 din po, sa mismong chapter ng ating text, in verse 32, sabi ni Jesus dun sa mga naniwala sa Kanya, Ye shall know the truth. Malalaman daw nila yung katotohanan, and the truth shall make them free. Paano nila malalaman yung katotohanan? Babalik pa rin po dun sa verse 12. Because Jesus is the light, and He is the one who will illumine those who follow Him through the Holy Spirit. So ngayon mga kapatid, nakita natin yung bigat ng claim ni Jesus, no? At saka yung dating nito dun sa mga taong nakikinig. Ano ngayon yung gustong maging pagtugon ni Jesus na dapat natin gawin? Ngayong nakita natin na siya ang liwanag at anong klaseng liwanag siya. Number 1, Jesus is inviting us to follow Him. Sundin natin yung liwanag. Hindi po dinisplay ni Jesus yung liwanag para lang tingnan natin or titigan. Hindi po fireworks si Jesus. Na di po ba, pagka, sino yung may mga nagpo-post ng parang Disneyland ba yun? Parang meron yung magandang fireworks, di po ba? Iyak-iyak pa minsan, no? Ang ganda-ganda ng fireworks. So si Jesus, hindi siya basta nandyan lang para maiyak tayo, mamangha, or titigan. Just as the pillar of fire was there before them to guide the Israelites, at sinusundan nila yung pillar na yon, Jesus is also guiding us to Him. So the goal is not only attraction, but dedication. Gusto niya na maging tagasunod tayo ni Kristo, maging disipulo tayo ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, yung mga Israelites, kung sila ay namanghalang, pero hindi nila sinundan yung liwanag, mananatili pa rin sila at maiiwan pa rin sila sa kadiliman. Kaya mga kapatid, ngayong umaga sa ating po mga pinag-aaralan patungkol kay Jesus,
Sana hindi lamang tayo mamangha. What I mean is, magkaroon lang tayo ng head knowledge. Ganun pala yun, ganun pala yun. Hindi yun yung goal. The goal is for us to follow Jesus and for us to become obedient to Jesus and that we continue on following Jesus. So sabi niya sa John 8:31b, diyan pa rin po sa chapter 8 yun, 31b, he said, if you continue in my word, so continuation yung goal, you are truly my disciples. So paano sinasabi niya, wag lang kayong mamangha sa authority na meron ako, sa wisdom na meron ako as I preach in this temple. Sabi ni Jesus, you follow me, you continue in me, if you really believe in me. Pangalawa, hindi lamang po sila maging mga followers ni Jesus, maging mga disciples ni Jesus, He is inviting us to reflect His light. So para tayo palang si Jesus yung sun, magiging mga moon tayo. Na pag natamaan tayo ng liwanag ni Jesus, okay, we can't help but to reflect kung ano yung tinama niya sa atin. Sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see what? Your good works. For what? So that they will glorify your Father who is in heaven. So gusto ng Diyos na makita sa ating buhay ang liwanag ni Kristo sa ikapupuri ng kanyang dakilang pangalan. At mangyayari lamang po yun, mga kapatid, kung totoong nagliliwanag si Kristo sa atin pong buhay. Kasi kung hindi, madali po tayong mapupundi. Sino po dito yung mga madaling mapundi? So, maalarma tayo. Baka hindi po yung liwanag ni Jesus ang atin pong nare-reflect po, no? So, we will never thrive, especially in this dark time, in these dark days, kung hindi talagang light ni Jesus yung nagsashine sa atin pong mga buhay. And if I were to ask you this morning, beloved, paano mo nire-reflect yung liwanag ni Kristo? Week after week, day after day, meron po ba talaga tayong intention na I want people to see Christ in me? Kagaya nung sabi ng isang awitin, let them see Christ in me. Do we have that kind of motivation in heart and intention every day? Nakikita po ba yung liwanag ni Kristo the way tayong magsalita? Ay, may something dito sa taong to Christian yan. O kaya, ay, may something dito sa taong to hypocrite yan. Sabi niya, nag-church siya palagi. Niyayaya pa ako sa church niya, Kunyari, ka-workmate. Pero ba't ganyan magsalita? Number 1 sa kaguluhan. Number 1 sa chismis. Number 1 sa pambabatikos sa mga boss. Maka-Kristiyanong attitude po ba yun? Kapag tayo yung promotor ng ganyang usapan. So, the way we speak, paano tayo magsalita, the way we treat other people, the way we handle our emotions, that is also a reflection of Christ, ng liwanag ni Jesus. Nabubuhay tayo sa mundo na masyadong binibigyang pansin yung emosyon Binibigyang halaga yung emosyon. Mahalaga po yung emosyon kasi ito yung reflection ng ating pagkatao. Pero may panawagan din si Lord na kontrolin natin yung ating mga emosyon. Because through our emotion, we can reflect the light of Christ. The way we handle our finances. Di ba? Parang training lang ni Pastor, Sabi doon, every spending na ginagawa daw natin, yung turo ni Pastor, it's a reflection of our spirituality. And that's true. Ang ganda po, na-miss natin yung training kung hindi po tayo nakakasama. Gusto ko kayong i-encourage kasi it's really an important part ng atin pong buhay. Kasi totoo yun, the way we handle our finances, hindi lang siya basta gumagastos tayo. Ipinapakita natin yung spirituality, yung light ni Christ. Paano natin pinapangalagaan yung pinagkatiwala ng Panginoon na resources sa atin. The way we honor our parents. Nare-reflect po ba yung liwanag ni Jesus Christ? Nalulungkot talaga ako po sa panahon natin ngayon. Ako nung mga panahon ko, pag kinakausap yung mga magulang, kahit yung mga teachers, nanginginig ako. Ayoko silang kausapin kasi takot ako. Pero minsan ngayon, makakarinig ako kahit sa loob ng church. Kaya huwag kayong lalapit sa akin pag kausap niyo yung magulang niyo, nakikinig ako. So, grabe magulang, pero kung kausapin, parang hindi magulang. Sana church, young people, sana hindi tayo ganun dito sa church. You reflect the light of Christ by honoring your parents and by following them. Okay? The way you treat your wife or your husband sa mga mag-asawa. Nagliliwanag po ba si Kristo?
The way you care for your children. Paano nyo sila alagaan? Yung performance natin sa trabaho, mga young professionals. And even in doing the ministry. Ang motivation ba natin is to reflect Christ or gusto natin na yung liwanag natin, ay magpapiano ako kasi magliliwanag ako sa mata ng mga tao. Ay magsosong lead ako kasi sa akin nakatingin yung mga tao. What is our motivation? Are we there to reflect the light of Christ? Bawat detalye ng ating buhay, our call is to reflect the light of Christ as His followers. So ba't po binigyang diin ito ni Jesus Christ? Pansinin natin yung bigat ng kanyang argument, talagang yun yung tinadtad niya, no? I am the light, anong klaseng light ako? Kasi po, point number 2, the causes. Number 1, ano yung sanhi? Their disbelief. So sabi sa verse 13, the Pharisees therefore said unto him, thou bearest record of thyself. Thy record is not true. In other words, hindi kami naniniwala sa iyo kasi ikaw lang ang nagpapatotoo sa sarili mo. So kaya pala binigyang diin ni Jesus, no, dahil may mga tao, maraming mga tao ang hindi naniniwala kay Jesus. They are trying to debunk Jesus by using human reasoning. And even by also trying to use the law against Jesus, no? Gusto nilang gamitin. Gusto talaga nilang matrap si Jesus sa kanilang sa kanilang mga argument na binabato sa kanya. And beloved, nakakatakot yung klase ng disbelief na meron sila. Itong mga Pharisees. Kasi hindi sila naniniwala hindi dahil kulang or walang proof si Jesus. Sa maraming pagkakataon, Jesus authoritatively and satisfactorily answer actually yung lahat ng kanilang mga questions and criticisms. So ibig sabihin po, yung kanilang disbelief was not because of the lack of evidence, but instead, their disbelief is because of their stubbornness. Kumbaga, it is rooted deeply in their callous heart and unregenerated spirit. Kung kaya kahit anong paliwanag ni Jesus, again, unless the Spirit of the Lord move and illumine them by His light, they will never come to understand and believe on Jesus. So sa kanila po kasing kultura, di kanila paniniwalaan pag mag-isa ka lang na nagsasabi or nagpapatotoo. Kailangan dalawa kayo para may magva-validate ng iyong claim. Sabi po yan sa law. Yun yung reference nila. Deuteronomy 17:6, Matthew 18:16, 2 Corinthians 13:1. Obviously, alam ni Jesus yung law. John 8:17. But unfortunately, nakalimutan ng mga kausap ni Jesus that in their earlier debates, kasi may debate na nangyari po sa kanila bago po itong chapter 8, sa chapter 5. Nakalimutan nila that there were ample witnesses who can verify Jesus' claim. Kumbaga, kung papatulan talaga ni Jesus yung argument ng mga Pharisees, they have to remember that He has, number 1, John the Baptist in chapter 5, verse 33. Nagpapatotoo siya patungkol sa darating na Messiah. Number 2, yung mga miraculous works ni Jesus Christ. Ito ay patotoo ng kanyang claim ng pagiging Diyos, pagiging Messiah. Number 3, binanggit na ni Jesus ang God the Father in chapter 5, verse 37. And even the scriptures, lahat ng mga sinabi sa scripture ay finulfill ni Jesus Christ. Ang dami nilang proof, ang dami nilang evidence. At ito nga po sa chapter 8, verse 18, inulit pa ni Jesus that my witness is the Father. So hindi totoo yung sabi ng mga Pharisees na ikaw lang ang nagsasalita niyan. Kaya hindi totoo ang sinasabi mo, hindi kami maniniwala sa iyo. Kasi ang dami. Kung talagang tatanggapin lang ng mga religious leaders na ito, yung patotoo patungkol kay Jesus. So in verse 14, paano sumagot si Jesus? Sabi niya, mas pinabigat pa po niya, no? Though I bear record of myself, yet my record is true. Parang aasar pa si Jesus dito, no? For I know whence I came and whither I go, but you cannot tell whence I come and whither I go. So, this is another heavy statement of Jesus about kung sino po siya. Sabi niya, kahit na siya lang ang magpapatotoo sa kanyang sarili, mananatiling totoo yung kanyang mga sinasabi. Now, does Jesus break the law here? Ibig sabihin ba na, teka lang, ang sabi ng law, dapat dalawa. Ba't sinasabi ni Jesus,
Kahit siya lang, totoo pa rin yung sinasabi niya. The point here is, sinasabi ni Jesus na iba ako sa inyo. Kasi nga, divine siya eh. God siya eh. Jesus is not subject to the rule of men. Ang tanong, bakit po ba binigay yung law sa Old Testament? Ibinigay po yung batas na yon kasi may mga taong sinungaling. Because of their depravity, hindi mapagkakatiwalaan ng kanilang salita. Kaya kailangan hindi lang isa, merong pangalawa na magpapatotoo or pangatlo or mas marami pa para mapagtibay yung patotoo or yung evidence. But Jesus is not a liar. Jesus is righteous. Pangalawa, Jesus' words cannot be weighed or put on trial by man. Hindi pwedeng tayo yung magtetest ng truth about Jesus. Kasi Jesus is our God. Siya yung standard, siya yung judge, at siya yung talagang dapat na sumusukat sa atin. So, nung sinabi to ni Jesus, no, sabi niya, alam ko kung saan ako nanggaling. So, binibigyang din uli niya yung kanyang pagiging eternal Son of God. I'm not subject into time. He can never be subject to any human measurement. The law about the testimony of two, sabi ko nga kanina, is para sa sinful liars or humans. At hindi ito intended or applicable kay Jesus Christ. Kaya lahat ng statement niya po doon, no, pagka talagang inanalyze natin isa-isa, totoo. Walang sinabing mali si Jesus Christ. Thirdly, Jesus' judgment or witness is different, as He is not judging by the standards of men. Yung sinasabi sa chapter 8:15a na they are judging according to the flesh. Kasi yung panghuhusga nila nakabase sa itsura eh. Doon nila ibabase po yun. Sabi po ni Jesus sa kanila, ye judge after the flesh. I judge no man. So the point is, palyado yung judgment nyo. Flawed yung kapamaraanan ng inyong judgment. Especially your judgment to me, sinasabi ni Jesus, no? So gaya ng sinasabi po sa 1 Samuel 16:7, sabi doon, man looks on the outward appearance. Pero sino daw po si Lord? But the Lord looks on the heart. So human judgment is limited and hypocritical. Pero yung judgment ni Lord is true kasi yung puso mismo yung kanyang nakikita. I think magandang practice po ito, no, natin bilang church. Every time na may mga ina-assess tayong situation, wag lang tayong tumingin doon sa sa shallow part, doon sa superficial. Tingnan natin, ano kaya yung motivation ng tao? Bakit niya nagawa ito? Ano ba talaga nangyari? Bakit ito nangyari sa pamilya natin? Meron kayang problem of the heart na kailangan nating i-address at i-surrender sa Panginoon? Kasi anything na mangyayari po sa loob ng family, there is always a reason. And there is always a heart issue na dapat ma-deal. At doon nakatingin ng Panginoon sa heart issue. Hindi lamang sa mga superficial na nagaganap po sa paligid. So, maganda maging practice din po natin to, no? So, Jesus' judgment and witness is righteous because He judges with full knowledge together with the perfect judge. Yung sinasabi niya na kasama ko ang Ama, the Father Himself who sent Him. So pagdating naman sa verse 17, talagang kung papatulan lang ni Jesus yung kanilang line of argument, kung gusto nila ng dalawang witnesses, kasi yun yung human logic na kaya lang nilang mag-grasp, sabi niya, eto, dalawa. Sabi niya sa verse 17, it is also written in your law that the testimony of two men is true. Kaya binigyan diin sa verse 18, sabi niya, I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. O gusto yung dalawa? Sabi niya, eto, ako at saka ang Diyos Ama. Kaya talagang nagulat yung mga tao papaanong little by little in-expose ni Jesus na kaya hindi ka naniniwala, it is because of your hardened heart. It is because of your unbelief. At napaka-authoritative, napaka-satisfactory nung mga sagot po ni Jesus dito. Beloved, Jesus is speaking to you today through His words also. And I pray that you see how Jesus claimed to be the light is true. Totoong siya yung liwanag. And you will see kung gaano kadilim yung ating buhay kung wala si Kristo. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, kung hindi pa siya ang Panginoon ng iyong buhay, at sinusuko ang iyong buhay sa Kanya,
nasa kadiliman pa po tayo mga kapatid. At kung nais mo magliwanag yung madilim nating landas, tanggapin mo yung liwanag na inaalok ni Kristo. Paano? You have to put your complete trust in the person of Jesus Christ. Jesus died on the cross of Calvary. Para saan? On our behalf. To redeem us from the darkness of sin. And if today, if you will believe that He died for you, para sa iyong kamatayan niya, and His death is sufficient to pay the penalty of your sins, and you will ask Jesus to forgive and cleanse you by His blood, He will not only forgive and cleanse your sins, but He will give you His eternal life and light. So if Christ's offer of salvation makes sense to you this morning, beloved, you can place your trust in Jesus even now, in Him alone, and start your new life in Christ by turning away from your sin and begin reflecting the light of Christ in your life. So that's the first reason, their disbelief or unbelief. Pangalawa, their dumbness or ignorance. So pansinin niyo po ito, ang gaganda na ng mga sinasabi ni Jesus, biglang ang sagot agad nila sa verse 19 uli. Criticism na naman Sabi nila, where is thy Father? Kanina pa niyo binabanggit yung about the Father. So ngayon, pinipiloso pa nila si Jesus, Hindi lang po yung kanilang disbelief ang lumutang, kundi yung pagiging ignorante talaga nila. Hindi nila kilalang totoo si Jesus Christ. Hindi nila ina-acknowledge yung kanyang divinity. And also, wala silang knowledge about His humanity. So inaatake na nila si Jesus dito personally, Hindi lang yung kanyang tinuturo. This question na sinabi po nila is not sincere. It is mocking and accusatory. Nagiging sarcastic sila. Parang sinasabi nila, nasan yung ama mo? We don't see anyone here to back you up. Asan siya? So on another point of view, maaring hinahamak din nila si Jesus kasi alam nila na hindi si Jose yung kanyang biological father. So either way, hinahamak nila, sino yung father na sinasabi mo kanina pa, or asan ba talaga yung iyong biological father? So you see the kind of argument and reasoning na tumatakbo sa kanilang isipan? Ganyan po nila tinatrato si Jesus noong mga panahon. The Pharisees' ignorance speaks a lot. At hindi po ito pinatulan ni Jesus. Jesus did not dare explain to them anything about His biological father because He knows that it is a waste of time na isatisfy niya yung mockery na ginagawa nito mga Pariseo na ito. Kaya tayo din po, kapag especially sa kapihan mamaya, when we share the gospel, we have to be discerning ano yung mga sagot or ano yung mga tanong na sasagutin natin. Kasi hindi lahat ng tanong ay sincere. So let's pray na bigyan tayo ng discernment ni Lord. Makikita mo naman din yun sa tao kung sincere yung kanyang pagtatanong. Or, habang nisi-share ka ng gospel, yung tanong niya, pag medyo parang malapariseo yung dating, ba't ganito? So, maging warning sign na yun sa atin na, teka, baka hindi pa time nitong taong to. So, baka mauwi lang sa debate. So, wag po nating hayaan na mauwi po doon. Kasi at the end of the day, every debate na gagawin natin, hindi mo naman basta mauwiwin yung tao kasi meron na siyang sariling stand. Unless the Holy Spirit move that person and he surrendered his life sa katuruan ng Biblia. So what Jesus did next is to stick on telling them the main reason for their disbelief and dumbness. At ano po yun? Thirdly, the conclusion. So sabi ni Jesus, "You neither know me," hindi nyo kinikilala, "nor my Father. If you had known me, you should have known my Father also." So dito sinabi ni Jesus or ni-reveal yung dahilan ba't di sila naniniwala. Kung bakit hindi sila satisfy sa mga sagot ni Jesus. Kung bakit nire-reject nila at palaging sinusubok si Jesus instead na ilagay nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo. At ang sagot, andyan din po, because they do not truly know the Heavenly Father as they claim to be. So grabe po yung wisdom ni Jesus po talaga dito, Nadi-discern talaga niya yung laman ng puso ng bawat isa po sa atin. Jesus was like saying, hinahanap niyo yung ama ko, hindi niyo ako kinikilala, kaya hindi ninyo kilala ang aking ama. Kung ako ay kinikilala ninyo, makikilala din ninyo ang aking ama. Sounds familiar yung statement po dito ni Jesus? It pre-echoed yung statement ni Jesus sa John chapter 10 verse 30.
Kung saan, sabi po ni Jesus doon, no, I and the Father are one. So, mabigat pa rin yung statement po pala dito ni Jesus. Babalik at babalik talaga sa divinity ni Jesus Christ. Kasi kung aaralin po natin yung aklat ng John, ang pinakang focus po nito ay bigyang diin yung pagiging Diyos ni Kristo. The book of Matthew emphasizes the kingship of Jesus, pagiging hari niya. The book of Mark emphasizes the servanthood of Jesus. The book of Luke emphasizes the humanity of Jesus, yung pagiging tao niya. Kaya yung mga stories doon may kinalaman sa pagiging tao niya. And the book of John emphasizes the divinity of Jesus. Kaya yung mga pinulot na inipon na story dito ni John, hindi lang po ito basta collection ng story. Meron siyang binibigyan ng diin. At ang punto niya ay makilala natin si Kristo bilang Diyos. So the root problem with Jesus' opponents then is that they do not know the Father. They are incapable of having true spiritual discernment because they do not know the true source of spirituality, who is God Himself. So same answer din po sa chapter 5 na binigay ni Jesus. Without a deep knowledge of God and His love, it is impossible to recognize His Son whom He sent kung di natin totoong makikilala ang Diyos Ama. And consequently, without believing in the Son, we will never truly know the Father. Because as Jesus said, He and the Father are one. Kaya nawa mga kapatid, no, ngayong umaga, ma-appreciate natin at maunawaan natin. Ma-appreciate natin yung beauty ng pinag-aaralan natin patungkol sa Diyos. At sabihin po natin, na si Kristo ang nagdiliwanag na sa atin pong mga buhay. Kapag nandun po yung appreciation, I think that's one sign na nandun yung liwanag ni Kristo sa atin pong buhay. Meron tayong appreciation sa mga spiritual things, sa mga activities na meron ng church. If I were to ask you this morning, maging totoo po tayo sa ating sarili, saan tayo mas excited? Sa mga gawain sa labas or sa gawain sa loob ng church? I remember when I was in high school, honestly, mas gusto ko po sa loob ng church. Ay, wow, Christian. Self-claim no? Kailangan ko ng isa pa pong witness kasi baka human testimony. Hindi niyo po paniniwalaan. May mga times magpa-practice kami sa bahay ng mga classmate. Tamad akong pumunta. Mas gusto ko laman ako laman ng church ng mga panahon na 'yon. Pag may mga activities po ba ang church, nakakaramdam po ba tayo ng saya na nandito tayo sa loob ng tahanan ng Diyos, sa pamilya ng Diyos? Or mas masaya tayo na, ay, naku, mga hypocrite naman yung mga tao dyan sa church Dito na lang ako. Jamming na lang kami ng mga kaibigan ko. At least sila kahit hindi Christian, masaya ako sa kanila. Are we like that? Kung ganun tayo, hindi mo naintindihan ano yung beauty ng family of God. What it means to belong to the family of God. Hindi tayo perfect, pero we have Christ as our light that binds us. We have Christ's love that binds us. And the Spirit of God that unites us. Nasa kabila ng mga differences na meron tayo, dun tayo hahanga. Bakit kahit makasalanan tayong lahat dito, may pag-ibig? Kasi meron tayong iisang Diyos. At yun ang beauty ng pamilya ng Panginoon. At kapag pinagpalit mo yun, kawawa ka. And most likely, baka hindi mo kasi totoong nauunawaan yung beauty na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Pag may mga fellowships po ba, andun yung appetite natin, mga Bible studies na palaging Sunday after Sunday, no, ini-encourage natin yung bawat isa na mag-join, mag-commit na tayo sa discipleship. Until when tayo magdi-decide to join? Mga Bible readings, mga preachings, yung online devotion po ba natin, napapakinggan pa natin, yung ating mga evangelistic effort. Ako, I really praise and thank God kasi parami yung nagjo-join. Like yung Bible, yung Games for God. Imagine, andyan yung mga support ng, Pastor, ilan nga po yung mga members ng church po doon na nag-join kahapon? Mahigit 10 din, no? Madami na po yun. Tapos ang dami rin mga visitors, no? Evangelistic effort yun ng church natin. At ang sarap makita na may mga kapatiran, nandun yung kanilang joy and appetite to join. Of course, not only for the game, but because they know the clear reason. Bakit po natin yung gagawin? To reach out souls, to win people for Christ. And many other more ministries. Mamaya, may kapihan po tayo, no? Tagal na natin pinagpipray, Lord, gusto ko matuto mag-share ng gospel. Ito yung opportunity. Why not join? Hindi naman po tayo sasalang agad doon. Huwag po kayong mag-alala. You can join by just
Yung pagtimpla ng kape, pagtawag ng tao, or mag-sit-in ka lang sa table, pakinggan mo yung nagsishare ng gospel, you will learn from them. I encourage you to join, mga kapatid. Talagang matututo po tayo. If the heart is there, walang magiging hadlang para tayo po ay makibahagi. Pero kung until now, wala po tayong commitment, somehow sana maging palaisipan po ito sa atin. At ating tanungin yung mga sarili natin, totoo kayang nagliliwanag na si Jesus sa buhay ko? Well, I do not mean na yung ministries ang magiging basihan ng ating assurance of salvation or ang ating salvation. It was never like that. Pero one thing is sure. If Jesus already illumined us, He will also give us the passion to do things that will enhance God's glory in us. Magkakaroon ka talaga ng appetite. At kung wala ang passion and appetite na yon, sabi ko nga po, magtaka tayo, baka naaninag mo lang yung liwanag at hindi talaga ito nag-penetrate sa atin at nagsashine sa atin. Kaya hindi rin natin siya ma-reflect. So let me repeat, Jesus' light is not meant only to attract or amaze. It is meant to be followed and reflected. Kaya sa umagang ito, nawa na-appreciate po natin kung sinabi ni Jesus, I am the light. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Ramdam po namin ang dilim ng mundong ito, ang dilim ng makasalanang mundo. Ngunit salamat sapagkat higit na makapangyarihan ang liwanag mo sa aming pong buhay at hindi ka kayang gapiin ng anumang klaseng kadiliman. And we pray, dear Father, this morning, if in our midst, meron po sa aming nambubuhay pa sa kadiliman, we do not know paano makaka-recover, may we find you as the light. May you help us find you. At sapagkat yun din po ang yung layunin sa umagang ito, ang makita ka namin na ikaw ang liwanag that we desperately need for us to be free dito po sa darkness ng mundo na aming ginagalawan. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag kaming uuwi na mananakaw ni Satan yung bawat salita na binitawan mo sa amin, kundi ito ay amin pong isavor, pag nilay-nilayan, and ultimately, we will follow you and we will reflect your light in whatever we do, the way we think, we speak, we feel, at lahat sa Panginoon sa aming buhay. May you enhance your glory in us and may people find your glory and they will glorify you through our lives. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.